Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo ngalay sa'min noon hanggang ngayon, dakila ka, dakila ka, dakila ka, oh Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ayan. Salamat po sa Panginoon. Glory to God. Napakaganda po na sa bawat linggo ay meron po tayong pagkakataon na tayo po ay makasamba sa Panginoon. Ayan. Sa Sabado po, sa Sabado na ito, 2023,
May 23, tama ba? Mayroon po tayong family day. Ano po? Ang family day po natin ay dito po sa Highwood. Dito po sa Jeff Min. Ano po? Required po lahat na pumunta. Family day natin. Ito po yung ating isang pinagpaplanuhan sa bawat taon ay tayo po ay nag-gather upang i-celebrate natin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga pamilya. Ano po, hindi lang sa mga pamilya na individual, kundi tayo po bilang isang malaking pamilya sa church. Ano po, meron pong tayong contribution na 100, baka nakalimutan ko po daw i-announce, no? Ibigay na lang po sa mga treasurers ng mga bawat department. Ano po, kung hindi po ngayon, sa Sabado, doon na lang sa ano natin. Ano po, hindi ko alam kung magkano. Magkano yun, Sister Malu? 7,000 yung ano natin doon. Ayan. So, paghandaan po natin, magbabaon po tayo, yung mga magpapabaptize din po, dapat mas maaga. Paki-inform lang po ang bawat department din, ang mga secretary ng mga bawat department, kung meron na magpapabaptize. O kaya inform nyo po ako. Ngayon, yun pong mag-start po tayo ng 9. Ano po, yung mga magpapabaptize, mga 8:30. Hopefully, mga 9, nandun na po tayo para, kasi yung iba, darating bago alas 12, pagkakain na, yung kwentuhan, nagiging konti na lang. Ano po? So, I request na tayo po ay mas maaga. Ayan. Nagpapasalamat din po tayo sa mga WM, Women's Ministry. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Ay, mahina. Palakpakan natin ang Lord sa kanila pong effort, upang sila po ay makapag-project ng kortina. Ayan, parang yung malaki ang effect ng kortina, pati yung sound system gumanda, di ba? Napansin? Kasi hindi nagre-reflect sa mga salamin yung sound waves. Kaya parang siya, gumanda siya. Pero hindi naman tayo nag-upgrade. Pero parang gumanda yung sound system natin. Salamat po sa lahat ng WM, sa mga leaders, tuloy-tuloy lang po ninyo. Sabi nila, parang ang naging epekto naman, parang naging madilim ng konti. O sabi naman namin, di mag-project kayo ulit. Nag-chandelier, ng pampaliwanag dyan. Sige po. Pero hindi papahuli yung mga men dyan. Magpapaproject din kami dyan. Amen. Ayan. Glory to God. Kung meron po kayong mga Biblia, buksan po natin sa Genesis chapter 22. Verses 1 to 14. Magbabasa po ako sa New International Version, Genesis chapter 22, verses 1 up to 14. Nakita na po ninyo? Genesis chapter 22, verses 1 to 14. Ito po ang salita ng Diyos. Genesis 22, 1 to 14. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am, he replied. And God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain, I will show you. Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him two of his servants and his son Isaac.
When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. On the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. He said to his servants, "Stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you." Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac, and he himself carried the fire and the knife. As the two of them went on together, Isaac spoke up and said to his father Abraham, "Father." "Yes, my son," Abraham replied. "The fire and the wood are here." Isaac said, "But where is the lamb for the burnt offering?" Abraham answered, "God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son." And the two of them went on together. When they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called out to him from heaven, "Abraham, Abraham." "Here I am," he replied. "Don't lay a hand on the boy," he said. "Do not do anything to him. Now I know that you fear God because you have not withheld from me your son, your only son." Abraham looked up, and there in a thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. So Abraham called that place, "The Lord will provide." And to this day, it is said, "On the mountain of the Lord, it will be provided." Manalangin tamo po. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkakataon pong ito na iyong ibinigay so that we can worship you, Lord God. We can honor you. Thank you for this time. Thank you for this opportunity. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil ikaw ay mabuti. Nagpapasalamat kami dahil binigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, upang makalapit sa iyo. Inihiling namin, O Diyos, ang inyo pong patnubay. Inihiling namin, Panginoon, ang banal na Espiritu, ang siya pong kumilos sa aming kalagitnaan. Ihanda mo ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, maging bukas, Panginoon, ng aming buhay, kung ano ang iyong mensahe para sa bawat isa po sa amin. Dalangin namin, O Diyos, ang iyong pagkilos, ang paghipo mo sa aming mga puso, Panginoon. Maranasan namin, O Diyos, ang iyong presensya ngayong araw. Salamat po. We pray that we may surrender everything to you, even our very life. Hallelujah. May we learn to worship you, Lord God. Salamat sa opportunity ng pagsamba. Salamat po. Pangunahan mo kami, Panginoon, ngayong araw. We just pray the Holy Spirit will touch everyone's heart this morning. We honor you, Lord. We thank you. Panginoon, inadalangin namin si Aching Tess Amistroso. Hinihiling namin, O Diyos, ang inyo pong paghipo sa kanyang katawan. Pagalingin mo po siya, Panginoon. Ibangon mo siya, Panginoon. Lord, ang iyong kapangyarihan ay dampi mo sa kanyang katawan upang siya po ay gumaling. Walang imposible sa iyo, Panginoon. You are not bounded by time and by distance. And we pray, O God, for the healing of Tess Amistroso. Lord, salamat po. Pinupuri ka namin, O Diyos, at nadakila. Ito pong aming panalangin in Jesus' name. Amen. Marami po sa atin, we define worship kapag tayo po ay umaawit, and that is true. Salamat sa Panginoon sa binigay niyang mga boses po sa atin
so that we can honor Him through our singing and through our music. Through your music pala. Yung mga instrumento. Kasi po sabi po ni David sa Psalm 150, lahat ng mga instrumento, ay dapat magbigay ng papuri sa Diyos. Salamat sa Diyos sa opportunity na tayo po ay makapag-attend ng mga church services. Yan ay pag-express ng ating pagsamba sa Panginoon. Ang katunayan po, ang Hebrews chapter 10 verse 25, sinasabi niya na huwag nating kaligtaan ang ating pagpunta o pagsamba kasama ang ating mga kapatid. Inahabilin po yan ng salita ng Diyos. Ayan. But in Genesis chapter 22, si Abraham po ay ipinakita niya kung ano ang tunay na pagsamba. The true worship is deeper than the outward expression. It's deeper than the outward expression. Ang worship po dito sa Genesis chapter 22, it is surrendering everything to God. Amen. Pagsuko ng lahat sa Diyos. Ang Genesis 22, it contains the first explicit mention of the word worship in the Bible. Ang sabi po ng Genesis chapter 22 verse 5, He said to his servants, "Stay here with the donkey." Pinababantayan yung donkey, Maiwan ka rito. Bantayan yung donkey. Pag bumalik kami, may sasakyan tayong pauwi. Pero doon po sa seryosong, sabi niya, "Stay here with the donkey while I and the boy will go over there." Wala pong nakakaalam kung ano ang instruction ng Diyos kay Abraham. Siya lang at ang Diyos. Hindi alam ni Isaac at this point, hindi alam ng kanyang mga servants kung ano ang gagawin po niya doon sa bundok na itinuro ng Diyos. You stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship. We will worship. Pero di ba, alam po niya ng kanyang pagpunta doon ay sacrifice ng kanyang anak. By the way, this is a picture of God, the Father, sacrificing His Son. Thousands of years pagkatapos po nito. It's just a picture of what God the Father sacrificing, giving His Son, Jesus Christ, based on John 3:16. Ang totoong pagsamba po, base sa istoryang ito, it involves sacrifice. Because we know the story, God commanded Abraham to sacrifice his son. Worship involves obedience. Hindi pwede na sinasabi natin that we are worshiping without obedience. Hindi pwede na sinasabi po natin that we worship at hindi natin hinahanap ang kalooban ng Diyos para sa ating mga buhay. At makikita po natin dito that worship is about surrender. Surrender of our will. Surrender of everything to God.
Ang storya pong ito, tinuturuan tayo ng tunay na pagsamba ay hindi lamang po patungkol sa kung ano ang sinasabi ng ating labi. Hindi lamang po ito patungkol doon sa ating mga pagsamba sa pamagitan po ng pag-awit o ng pagtugtog o ng pag-attend ng church. It is about surrender. It is about yielding our lives to God. Ang mensahe po ang pamagat, worship through surrender. Parang nakatatlo na ako, parang patungkol sa worship. Sa Genesis. Kasi po ang binabasa ko ngayon ay Genesis. Worship through surrender. Ang worship po ay it requires total obedience to God. Ang sabi po ng verse 2, then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Explicit siya. Maliwanag siya. Ano ang gagawin? Isa-sacrifice niya. Ngayon po, it involves, ang sacrifice, it would involve yung pong papatay niya ang kanyang anak. At burnt offering, ay susunugin niya. Liwanag po yan. Si Abraham po was commanded to surrender what was most precious to him. Si Isaac. Ang ipinangakong anak. Hindi ba, kung babalikan po natin ang istorya, hindi nagkakaanak si Abraham. Pero pinangakuan po siya ng Diyos na magkakaroon siya ng anak, and doon po sa panahon na itinakda ng Diyos upang tuparin niya ang kanyang pangako kay Abraham when he was 100 years old. And I think si Sarah was 90 years old. Nanganak siya. At ang anak po nila si Isaac, son of the promise. Mahalaga po sa kanya. God tests what we value most. Sino ang pinakamahalaga sa iyo? Ano ang pinakamahalaga sa iyo? That will be tested. Mahalaga ba sa iyo ang spouse mo? Ang anak mo? Ang pangarap mo? Ano ang pinakamahalaga sa iyo? God tests what we value most. Si Isaac po, it represented ang future po ni Abraham. Kasi sa pamamagitan po ni Isaac, pag mawawala na o kung tatanda na yan, ang mag-aalaga po sa kanya si Isaac. Si Isaac po ay hindi lamang future ni Abraham, kundi si Isaac, siya po ay joy. Siya ang source of joy ni Abraham. 100 na siya magkaroon pa siya ng anak. Sobraya pa po, geng apo na. Bala mo apo. Pinangako ng Diyos yan sa kanya. Nire-represent ni Isaac yung future ni Abraham, yung joy ni Abraham, yung legacy ni Abraham.
Pag mawala si Isaac, ano pa yung mga generations niya? Sabi niya, doon po nung wala pa si Isaac, na humingi siya ng anak sa Diyos, sabi niya, Lord, wala naman akong anak. Kanino mapupunta itong maraming kayamanan ko na ito? Sa aking servant ka mapupunta. Sabi ng Diyos, di mapupunta sa servant mo yan. Mapupunta sa pinangako ko sa iyo. Ay, pero ngayon sa Genesis 22, bakit nire-require ng Diyos na siya po ay isacrifice doon sa altar, sa burnt offering? It represented his legacy. And also it represented the promise of God. Sometimes God touches the very thing closest to our hearts to reveal whether He truly has the first place in our lives. Ang Diyos ba ang first place sa atin? O meron pang first place pala? Hindi lang natin alam. O kaya alam natin ang second lang pala ang Lord. Meron mga nauuna sa Kanya. Sometimes God touches the very thing closest to our hearts. Ano ang closest sa ating puso? Sino ang closest sa puso po natin? And when God touches this, malalaman po niya kung sino, ano ang first place sa atin. Mas inuuna natin ang mga bagay na hindi patungkol sa Diyos. Ang mga privileges natin na maglingkod sa Diyos ay hinahayaan lang natin lumampas sa ating buhay. In the first place. Worship begins with obedience. Total obedience. Take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Si Abraham po, he obeyed God. Malaki na po dito si Isaac. Kaya niyang magbuhat ng mga panggatong. Siyang nagbubuhat kaya ng panggatong. Malakas siya. At ang kanila pong pupuntahan bundok, para dadali yung mga panggatong sa bundok. Malaki na yan. Hindi kaya ng bata yan. Abraham obeyed. Nung sinabi po sa kanya ng Diyos sa verse 2, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there sa burnt offering on the mountain I will show you. Verse 3. Look at verse 3. Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. Marahil ang mensahe ng Diyos na tanggap niya gabi. I don't know. Marahil madaling araw. Pero makikita mo po ang immediate na pagsunod po niya. Kahit mahalaga po si Isaac, siya yung pinakamahalaga sa buhay po niya. Pero sabi, early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him 2 of his servants. Hindi po natapos doon. He took with him, hinay servant ko, Lord, pwede naman ini. Ay, hindi niya sinabi. Di ba? Ang dami yung mga servants niya. Lord, yung 100 na servants, bigay ko sa'yo. Huwag lang ang anak ko. 318 yata yung mga warriors niya. Di ba? Yung mga, nung niligtas si Lot.
Dami ng mga pwede niyang i-sacrifice, pero ang gusto ng Lord, yung mahalaga sa kanya. He obeyed immediately. He rose early. He prepared the wood. Hindi po niya sinabing, he did not buy time na pupunta siya, susunod doon, tapos doon siya maghahanap ng mga kahoy-kahoy para sa sacrifice. Hindi niya ginawa. Nakahanda na, inanda na niya. Willing siya na sumunod sa Panginoon. Willing siya na sumamba sa Panginoon sa pamagitan po ng kanyang total surrender, sa pamagitan ng kanyang obedience sa Panginoon. Ano po? He journeyed to Moriah. On the third day, Abraham looked up, I'm reading verse 4, and saw the place in the distance. 3 araw naglakbay. Ang totoong pagsamba ay hindi lamang po emotional display. Yung iyak-iyak tayo. Iyak-iyak tayo. Okay lang po yun. Maganda. Maano po yun, yung halimbawa, ako gusto kong ma-experience parati, yung maramdaman ko ang presensya ng Panginoon, ano po, at mahipo ako ng presensya ng Panginoon, iyak ko sa kanyang presensya, ay gusto ko po yan. Maranasan parati ang ganon. Pero what is the use of that experience kung pagkatapos mong umiyak at sinabi mong sumamba ka sa Panginoon, yung pinapagawa ng Panginoon, hindi mo ginawa. Yung pinapagawa ng Panginoon, hindi ko ginawa. Kahit isang galon na luha ang pumatak sa akin. Hindi ba? Salamat sa mga pagkakataon na nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. And we are touched with that presence. At yung emotion po natin ay, kumbaga, we poured out our life and our emotion. But true worship is not an emotional display without submission. Kailangan ng pag-submit sa Panginoon, kailangan ng pagsunod sa Panginoon. Kasi sabi po ng John chapter 14, verse 15, if you love me, keep my commands. If you love me, you'll obey what I command. Worship is surrendering our plans to God. Alam natin yung nasa Proverbs na po, na nasa tao ang pagpaplano, pero ang pagpapatupad ay sa Diyos. Hindi ko po nasulat dyan. Pero, di ba, kung ganun pala, alam natin, ang nagpapatupad ang Diyos, ang nagpapala ang Diyos, bakit hindi natin isurrender yung mga plano natin sa Panginoon? And that is worship, surrendering our plans to God. Worship means obeying when we do not fully understand. Ano ba ang naintindihan po ni Abraham dito? Sinabi po yan ng Hebrews. Mag-advance lang ako ng konti. Ano po? Ang naintindihan ni Abraham, ganito, ang kanyang, sa kanyang isip ay ganito ang kanyang sinasabi sa kanyang sarili. Ang Diyos, kaya niyang buhayin muli ang aking anak kung gugustuhin niya. Kahit ipasacrifice niya sa akin, kayang buhayin uli ng Diyos. Sabi yan ng Hebrews. Ano po? Worship means obeying even when we do not fully understand. Naintindihan ba niya yun? Yun ang naintindihan niya. Ano po yung kaya buhay ng Diyos. Pero hindi niya alam kung ano ang gagawin ng Diyos doon. Ang alam niya, mag-obey siya, isusurrender ang kanyang buhay, isusurrender ang buhay ng kanyang anak. Kasi alam niya, galing sa Diyos. But kumbaga, tingnan din natin si Isaac. Ano po, siguro, nung aayusin na yung sacrifice o yung yung fire, ayusin na yung mga panggatong, marahil nag-usap sila. Di ba tinanong niya, nasaan yung
Sacrifice. Marahil nung nandun na sila sa bundok, sabi ni Abraham, ikaw ang sacrifice. Ano? Ako? Ay, ako sa mulay. At naman tinakas. Di ba? Tumakbo ba siya? Di naman. Baka mas malakas pa siya kay Abraham eh. Bakit mo ako isa-sacrifice? Yan mas sinabi niya. Ikaw ang isa-sacrifice ko dito, pagpapatay mo. Hindi po niya ginawa yun. Worship is surrendering our plans to God. It means obeying when we do not fully understand the will of God. Pero alam natin na siya yon. Alam natin na ito ang kalooban ng Diyos pero hindi natin naiintindihan. Alam ni Abraham ang boses na yon. Alam niya, kilala niya ang boses na yon. Alam niya kalooban ng Diyos. Alam niya, inuutos ito ng Diyos. And even when he do not fully understand, he obeyed. Ang Diyos, deserve po niya ang first place sa ating buhay. Amen. He deserves the first place above our possessions. Mga possessions po natin, mawawala yan. Unahin natin ang Panginoon. Amen. God deserves first place above our ambitions. Una dapat ang Panginoon. God deserves first place above our relationships. Nanong relationship? Maski nanong. Relasyon mo kang pamilya, relasyon mo kang kang paglolon, relasyon mo kang kanino pa man. God deserves first place. Iyang yuna mo dapat, iyang paintunan ng kalooban ng Diyos para kayong ambisyon mo, kayong relasyon mo, ampo ka rin pangarap mo, ing Diyos. Iyang mo muna. And that is worship. Amen. Dahil hindi natin alam, baka matest tayo doon sa mga bagay na malapit sa atin. Hindi baka. Dadaan tayo dyan. Do you believe that? Pero ito po, si Abraham, ang test na ito ay pumasa siya. Ano po? So verse 10, then he reached out his hand and took the knife to slay his son. He took the knife. Alam po ninyo, sa isang pangangaral na narinig ko, on Mount Moriah, God stopped Abraham. Nung isa-sacrifice po niya ang kanyang anak, si Isaac. He stopped Abraham. Sabi niya, Abraham, do not lay a hand on the boy. But God, the Father, sacrificed His Son. At hindi po niya pinigil ito. John 3:16. He gave His life. Jesus Christ gave His life. God the Father sacrificed His Son. Dito po di natuloy. But in John 3:16, natuloy po yan. God the Father and Jesus Christ. God deserves first place. Amen.
Worship requires our total obedience. Worship requires personal sacrifice. Sabi niya, I and the boy will go over there. We will worship. Ang una pong mention ng pagsamba or worship in Scripture is connected to sacrifice. Binanggit una po dito, ano po, ang worship ay hindi lang makikita doon po sa panahon ni Moses, doon po sa sacrificial system. Dito pa lang ay sinabi na po yan, when we mention worship, the first mention of worship in Scripture is connected to sacrifice. Worship costs something. Ang worship po ni Abraham, it involved pain. It involved pain. Ikaw po yung magulang, ikaw si Abraham. You put yourself in his place. The son of promise, God has promised you, kung ikaw si Abraham, He has promised you Isaac. And you have your Isaac. And God is requiring you, commanding you, go to Moriah. You sacrifice your son there. Sa isip-isip ni Abraham, hindi niya talaga maintindihan yan. But willing siya na sumunod. But worship, we will see here that worship costs something. And it involved pain. Pero ang worship na yan ay hindi lamang pain ang nakaakibat po dyan, it also involved trust. Magtitiwala siya sa Diyos na God has a better plan. Worship involved sacrifice and surrender. Ang totoong pagsamba ay costly. Why? Because it demands yielding of ourselves. It demands our total surrender. Sinong mahalaga? Sarili mo, malapit sa'yo, o ang Diyos? God is worthy of our best. Parati ko pong binabanggit ito, yung the best of our lives. The best sacrifice. Sabi po ng Panginoon, kung mag-advance tayo dun sa sacrificial system, you prepare a lamb without blemish. The best. Hindi yung mga sacrifices na halimbawa, mayroon kang, by the way, halimbawa lang po, wala sa sacrificial system, wala pong baboy sa sacrificial system. Pero sa panahon natin, halimbawa, mayroon kang alagang baboy, nanganak, 10. Nanganak, 10. Tapos yung siyam, magaganda, yung pagkasilang ng mga baboy, yung kanilang mga likod, ganito na. Yung kakapal ng mga malaki na kagad. Pero merong isa, payat. Maliit. Halos hindi makalakad. Sa Kapampangan, ingawas da po rito, tulong. Diba? Tulong. I-sacrifice mo kanya ni tulong. Matulaya kaya yung Diyos. Yung reject, matutuwa kaya ang Diyos. God is worthy of our best. Si Abraham po, hindi po niya inoffer yung tira-tira. Sabi ko nga po sa inyo, Lord, ininamong servant ko ngayon eh. Hindi po niya binigay yung leftover
nung ni-require ng Diyos, si Isaac ang i-sacrifice mo. When he got up early the next morning, he got up, he loaded his donkey, he took his servants and his son, Isaac. Hindi po yung tira-tira. Yung the best. Kasi ang worship po, it requires sacrifice. At kung tayo po mga individual, personal sacrifice, ano po, si Abraham po, binigay po niya yung the best, yung most valuable to him. Ang totoong pagsamba ay binibigay natin sa Diyos ang ating puso o ang ating buhay, ang ating panahon, ang ating devotion, at yung ating complete allegiance sa Kanya. Ibig sabihin, magtatapat tayo sa Diyos kahit na kagaya po nito kay Abraham, nire-require niya, kinacommand niya na i-sacrifice si Isaac. Eh kung tayo kaya, ipasacrifice, ano ba yung mahalaga sa inyo? Anong naiisip po ninyo? I-require ng Diyos yan. Tapos, sasabihin natin, maning Lord, aluwak-wata, pinwala, nakanin, mga require na kanak. Mahalaga ayak ako ini, mahalaga sa akin, ito bakit kinukuha niya? Bakit nire-require na sa akin? Hindi na ako mag-a-attend. Ganun po ba? Experience niyo po, ang buhay ba parati bang bed of roses? Kristiyano ka o hindi ka Kristiyano, makakaranas ka ng problema sa buhay. Yung po bang mga kakilala ninyong mga hindi mananampalataya, walang mga problema yan? Buti nga tayo. Mayroon tayong Diyos na mapupuntahan. At alam natin, the best parati ang intention po niya. Pero kailangan po, ang test natin ay mapasa natin. God bless ang mga estudyante na magtitest sa parating na week. God bless you all. True worship gives God our time, our devotion, our complete allegiance. Worship that costs nothing usually means little. Example na naman si David dito, parating binabanggit dito, pag nagkakaloob tayo, ano po, sa 2 Samuel 24 ay mayroon pong istorya dyan. Ano po, tingnan natin. Makikita po natin dyan sa 2 Samuel 24, sabi niya, David enrolls the fighting men. Ayan, nagkasala si David. Parang nagpasensus siya. No? Pinabilang niya yung kanyang mga sundalo para, siguro marami, dami na ako sundalo. Pero nakakalimutan niya na dati is just a shepherd boy. And God blessed him. Ano po? Nagkasala po siya. At tingnan po natin ang verse 17, 2 Samuel 24:17. Sabi niya, when David saw the angel who was striking down the people, kasi pinapili po si David eh. Ano po ba ano yung pinili niya? Sabi niya, he would rather ang tawag dito, suffer in the hands of God. Ano po? Yung pinili niya ito. Ito po ang sinabi niya. David said to God, G-A-D, prophet po ito. 2 Samuel
24 verse 14. Yan. Dito ko babasahin. Para hindi naman sayang yung TV doon sa likod. Ayan. Meron tayong TV sa likod. Oh. David said to God, I am in deep distress. Let us fall into the hands of the Lord, for His mercy is great. But do not let me fall into the hands of men. Kasi pinapili siya. O, tapos pinili niya, sabi niya, to fall into the hands of God because he knows na sa kamay ng Panginoon ay there is mercy and grace. Sunod na verse. So the Lord sent a plague on Israel from that morning until the end of the time designated. And 70,000 of the people from Dan to Beersheba died. 70,000. Sunod. When the angel stretched out his hand to destroy Jerusalem, the Lord was grieved. Tama si David. Tama si David. God is a gracious God. The Lord was grieved because of the calamity and said to the angel who was afflicting the people, enough, withdraw your sword. Next. The angel of the Lord was then at the threshing floor of Araunah the Jebusite. Nakadraw yung sword niya, no? Nakadraw yung sword. Tama? Nakadraw yung sword niya. When David saw the angel was striking down the people, he said to the Lord, I am the one who has sinned and done wrong. Look at the heart of David. It's not part of the preaching po, pero tingnan natin si David as a leader. These are but sheep, but they have done. Let your hand fall upon me and my family. So there was naka-draw pa yung sword. Hindi pa po nakapasok sa sheath niya. Ibig sabihin, ready pa yan. And stop lang ng Panginoon. Tama? Naka-draw pa yan. Nakita ni David John. Tapos nagsalita siya. I have sinned. I, the shepherd, have done wrong. These are but sheep. What they have done. Sabi niya, ako yung shepherd. So verse 18, on that day, God went to David and said to him, go up and build an altar to the Lord on the threshing floor of Araunah the Jebusite. So David went up as the Lord has commanded through God. When Araunah looked and saw the king and his officials coming toward him, he went out and bowed down before the king with his face to the ground. Tingnan po ninyo, no? Halimbawa, mayroong tayo, sakop ni David. Dito tayo. Darating siya, magbuhat sa kanyang kaharian, pupunta dito. Magkakaroon ng commotion yan. Parating ang hari eh. O tapos, when Araunah looked and saw the king and his officials coming toward him, he went out and bowed down before the king with his face to the ground. Araunah said, why has my lord the king come to his servant? To buy your threshing floor. David answered, so I can build an altar to the Lord, that the plague on the people may be stopped. Araunah said to David, let my lord the king take whatever he wishes and offer it up. Here are oxen for the burnt offering, and here are the threshing sledges and ox yokes for the wood. Your majesty, Araunah gives all this to the king. Araunah also said to him, may the Lord your God accept you. Ang sabi ni Araunah ganito, pilihan niyo po yung buriyo, Ken. Kaya kayo nangan. Sige, gamitan niyo mo rin para king
Kaya nga pong Ginong, iya akong pastor, sabihan dangini ka na ako ito, mamili na ako, burkita niya, ita, total gamitan ta na yaman kay ministry, ako anita. Si David, hindi po. But the king replied to Araunah, no, I insist on paying you for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. Are we offering God convenience or surrender? Dito po makikita natin na ang pagsamba, it will cost us something, personal sacrifice. What Isaac might God be asking to us, para ilagay po natin sa altar? Ano yung mga Isaac natin? Meron ba? Meron yan. Hindi lang naman ako. Tayong lahat meron. Pero nire-require ng Diyos na ilagay natin sa altar. Ang pagsamba po ay involve po ang mamatay tayo sa ating mga pagmamataas. Worship involves dying to pride. Control and self-will. Kumbaga, surrender lahat sa Panginoon. Sacrifice nga po eh. Hindi ba? Nung pong sila po ay papunta doon sa bundok, ang sabi po ng kanyang anak, sabi po ni Isaac, napansin niya, Dad, sabi na, yung panggatong dala ko, yung apoy meron ka. Ano ba yung sinabi niya? Apoy at saka napunta pala ako sa 2 Samuel. So verse 7, Isaac spoke up and said to his father, Father, yes, my son, Abraham. Yun, the fire and the wood are here. The fire and the wood are here. Isaac said, but where is the lamb for the burnt offering? Kung internalize mo po ito, parang kung ikaw si Abraham, parang sapagkat alam niya ang kanyang isa-sacrifice, I say, Isaac. Pero napakaganda ng sagot niya. Abraham answered, God Himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. The Lord will provide. And the two of them went together. Nung si Abraham po, he surrendered fully. When Abraham obeyed without reservation, ang Diyos, ay nagpadala. Basta nandun yung ram. Meron bang, nakita ba nila yon? Meron bang, nandun na ba yung ram dati? Marahil wala. May liliya? I don't know. Ang Diyos ba from heaven, nilagay niya doon? Marahil. Sa verse 13 po kasi, Abraham looked up and there in the thicket he saw a ram caught by its horns. Mayroon pong natrap na ram doon. God provided the ram. Yun po kung paanong pinrovide ng Panginoon, kung napumunta siya doon o galing, basta nilagay ng Diyos doon, ang mahalagang makikita po natin dito, God provided the ram. God provides in the place of surrender. Kung minsan di natin alam paano magpo-provide, meron tayong mga pangangailangan, sa diskarte natin, talagang hindi na magkakasya ang budget.
Pero doon po sa paraan ng Diyos, doon sa economy ng Diyos, kahit wala, meron. Kahit wala, meron. Hindi ba yung babaeng balo, sabi niya, ito na lang yung last namin, nakakainin ng aking anak, at kami ay mamamatay na. Slow death, gutom. Pero nung sumunod siya sa Panginoon, ayon doon po sa utos ng propeta ng Diyos kay Elijah, bawat tingin niya, bawat tingin niya, meron siyang parating binibake. God provides. The ram appeared after Abraham obeyed. Often, God's provision is discovered on the mountain of obedience. Ay kailangan muna tayong mag-obey. Yung supernatural provision ng Diyos, mararanasan po natin kapag nag-obey muna. Hindi tayo ang nagdi-dictate. Ang sasabihin natin, wag na tayo. Tao, ganito. Lord, i-provide mo sa akin ng aking pangangailangan, susunod ako sa iyo. Ganon tayo, di ba? Ganon tayo. Mayroon tayong mga kondisyon sa pagsunod. Si Abraham, baliktad. At ganon tayo dapat. Sumunod siya. Nananampalataya siya that the Lord will provide. And when he obeyed, the Lord has provided. He provided the sacrifice. Ano po? Ang pag-surrender po natin sa Diyos, it opens the way for deeper revelation of God. Si Abraham, naranasan niya ang Diyos bilang provider. The Lord has provided. Naranasan ni Abraham dito po sa Genesis chapter 22 that the Lord is the covenant keeper, God. Ano ba yung promise ng Panginoon? That through Isaac, that through Isaac, mga generations to come will be blessed through Abraham sa pamagitan po ng kanyang line. And God kept that covenant. He kept that covenant. And Abraham experienced God as a faithful father. Ultimately, He is our good father. He is a good father to us. Worship changes us because surrender brings us closer to God's heart. Binanggit ko po kanina that Genesis 22 points us to Christ. It's a picture of God, the Father, Jesus Christ. The ram substituted for Isaac, it foreshadows Jesus Christ. Sabi ko po sa inyo, yung punyal o yung knife, hindi po kay Isaac. Yung pong knife ay doon po siya sa ram. And it points to Jesus Christ. Ang sabi po ni John, ang nakita po niya si Jesus Christ, naglalakad siya. Sumigaw siya. Sabi niya, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." God ultimately provided His own Son for humanity's salvation, for your salvation, and for my salvation. Amen. Ang Diyos po, babasahin ko na lang sa English, God never wastes surrendered lives. What we place in God's hands is safer than what we keep for ourselves.
Yung mga binibigay po natin, safe yan, kaysa doon sa mga kinikip natin. What we keep, hindi po safe. What we give to God, safe yan. We keep it to ourselves, our lives. Gusto natin tayong may control ng buhay natin. Sabi ng Biblia, those who love their lives will lose it. And those who sacrifice themselves for my sake will have it. Di ba sinabi ni Jesus yan? The greatest provision God gives is Jesus Christ. Ang Genesis 22, sinasabi po niya kung ano ang pagsamba. It's about obedience. Abraham obeyed. It's about sacrifice. He's willing to sacrifice his son. It's about surrender. Lord, not my will, but yours be done. It's about trust. Nagtiwala siya sa Panginoon. Sa Diyos, ang sabi niya, kaya ng Diyos na buhay ng aking anak kung pinapasacrifice niya. What a trust. Sinasabi po nito, the true worship is laying everything on the altar. That's true worship. We lay it down on the altar. Ang tanong po ay hindi lamang, tayo ba ay umaawit? Ang tanong po ay, have we surrendered? Ang sabi po ng John, the Lord seeks worshipers, true worshipers. Alam po ninyo, God is still seeking worshipers who will trust Him completely. God still seeks worshipers. Like Abraham. Is there an Isaac in your life competing with God? Dapat ang Diyos siya lang po doon. Affection natin na pagsamba. Ang Diyos lang. Wala na pong iba. Wala pong dapat ka-level ang Diyos doon sa ating pagsamba. Amen. Hindi po ang future natin, hindi ang plano, hindi ang mga relasyon. Ang mga yan ay dapat nating isurrender sa Diyos. At mag-offer po tayo ng true worship. Hindi lamang po convenient worship. Salamat sa Panginoon, pwede po tayong komportabling sumamba. Pero hindi naman tayo ganito. Dati, pinapawisan tayo dito. But we chose to worship. Let us give God our true worship. Hindi lamang po yung convenient worship. At kailan mag-uumpisa ang pagsamba? Kapag sinurrender po natin ang lahat-lahat sa Diyos. True worship begins when total surrender is placed on the altar. Lahat po. What is important to us. Doon mag-start po ang ating pagsamba. Amen. Kapag in-offer natin ang ating buhay sa Kanya, kapag willing tayo na i-offer ang the best natin sa Diyos. Let's all stand po.
more than the sweetest of words. This is the love I have found, and in this love I am found. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. Never could I comprehend the love you so freely give. Never could I be worthy, but your love covers all of my sins. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. There is no greater love than yours. Nothing else could ever compare. And even if I search all the world, I would never find a love like yours. 'Cause there is no greater love than yours. Nothing else could ever compare. Even if I search, and even if I search all the world, I would never find a love like yours. Yes, Jesus, I just want you. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. Oh, we want you, Jesus. Hallelujah. I just want you, Jesus. I just want you, Salamat po. my Lord. I just want you, Salamat po. Jesus. I just want you. Hallelujah. Narito po ang buhay namin, Panginoon. Niaalay namin sa iyo. Isinusuko namin, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na sa bawat araw kami po ay makasamba. Na sa bawat araw ay kami po ay sumunod at tanggapin, Panginoon, maging willing, O Diyos, that there are sacrifices in worship. Hiling namin, O Diyos,
that as we surrender everything and commit to obedience, meron kaming inihintay, meron kang inilalaan para sa amin. Marami pong salamat. Lord, we pray, we learn, and we live a life of worship. Hiling po namin, O Diyos, ang iyong parating paghawak ng aming mga buhay, na parati ang pinakamahalaga, ang una sa aming mga buhay, ay ang aming Diyos. Lord, kakitaan mo, Panginoon, ang aming buhay, ang aming mga puso, Panginoon. That in our lives, God is always exalted. And we have a surrendered life. At ang object ng worship namin, nakatuon sa aming Diyos. Hallelujah. Lord, we worship you. Ito po ang buhay namin. Ito yung purpose namin. Hindi lamang dito. Kahit na sa sunod na buhay pa, ang purpose namin ay sumamba. Hallelujah. Maraming salamat. Panginoon, maraming salamat sa mensahe mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos. Hinihiling namin ng iyong patuloy na pagkilos, O Diyos, sa aming pong mga buhay. Paghipo sa aming mga puso. Iparanas mo, O Diyos, ang iyong kapangyarihan. Lord, parati kami nakatuon sa aming Panginoong Jesus. We fix our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Hallelujah. Lord, we worship you. Lord, we honor you. Hallelujah. We glorify your name. Hallelujah. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 God bless everyone po. Saturday, meron po tayong family day. God bless. God bless.